Si Esther, ang matapang na reyna. Sa malawak na kaharian ng Persya, namumuno si Haring Ahasuero. Sa loob ng kanyang palasyo sa lungsod ng Susa, nakatira ang isang maganda at mabait na dalagang Hudyo na si Esther. Ulilya na si Esther, kaya siya ay inampon at inalagaan ng kanyang pinsang si Mordecai. Sa pagdaan ng panahon, naghahanap ang hari ng bagong reyna at maraming dalaga ang pinili para isailalim sa espesyal na pag-aalaga at pagpapaganda. Sa lahat ng kababaihan sa kaharian, si Esther ang napili ni Haring Ahasuero na maging reyna dahil sa kanyang kagandahan at mabuting asal. Ngunit lihim niyang itinago na siya ay Hudyo, tulad ng payo ni Mordecai. Habang si Esther ay naglilingkod bilang reyna, mataas ang posisyon ni Haman, ang tagapayo ng hari. Galit si Haman kay Mordecai dahil hindi ito yumuyuko sa kanya. Tanging ang Diyos lang ang iginagalang ni Mordecai. Dahil dito, nagplano si Haman ng masama. Kumbinsihin ang hari na gumawa ng batas upang lipunin ang lahat ng Hudyo sa kanilang kaharian. Nang malaman ni Mordecai ang plano ni Haman, siya ay nagdamit ng sako at umiyak sa labas ng palasyo. Ipinadala ni Esther ang kanyang lingkod upang tanungin si Mordecai kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Mordecai ang masasamang balak ni Haman at hinimok si Esther na magsalita sa hari para ipaglaban ang kanyang mga kababayan. Takot si Esther dahil may batas na maaring ipapatay ang kahit sinong lalapit sa hari nang walang paanyaya. Maliban na lang kung iunat ng hari ang kanyang setro bilang tanda ng pagsang-ayon. Pinag-isipan ito ni Esther ng malalim. Alam niyang maaring siya ay mapahamak, pero naalala niya ang mga salita ni Mordecai. Baka tinadhana kang maging reyna para sa panahon na ito. Sa tapang at pananampalataya, ipinakiusap ni Esther sa mga kapwa niya Hudyo na mag-ayuno at manalangin sila ng 3 araw. Pagkatapos, nagbihis si Esther ng pinakamaganda niyang kasuotan at may kaba sa dibdib na lumapit sa hari. Sa kabutihang palad, ngumiti ang hari at iniunat niya ang gintong setro kay Esther, tanda ng pagtanggap sa kanya. Tinanggap ng hari si Esther at tinanong kung ano ang kanyang hiling. Humingi si Esther ng isang pabor, na magdaos ng isang salo-salo para sa hari at kay Haman. Sa salo-salong iyon, hiniling ni Esther na magkaroon pa ng isa pang handaan sa susunod na araw. Sa pangalawang salo-salo, naglakas loob si Esther at isinalaysay ang plano laban sa kanyang bayan. Kung kami po ay ipinagbili lamang upang maging alipin, tatahimik na lamang ako. Ngunit kami po ay nililipol. Nagulat at nagalit ang hari. Sino ang may gawa nito? Tanong ng hari. Ang masamang si Haman, sagot ni Esther. Sa labis na galit, iniutos ng hari ang pagpaparusa kay Haman. Dahil sa tapang at katalinuhan ni Esther, naligtas ang buong lahi ng mga Hudyo sa Persya. Pinalitan ng hari ang batas. Pwede na ngayong ipagtanggol ng mga Hudyo ang kanilang sarili. Si Mordecai ay ginawang mataas na opisyal ng hari bilang gantimpala sa kanyang kabutihan. Sa halip na lamanin ng takot at kalungkutan, napuno ng tuwa at pasasalamat ang mga Hudyo. Nagsaya sila at hanggang ngayon, ginugunita nila ito sa pista ng Purim bilang paalala sa pagliligtas ng Diyos. Ang kwento ni Esther ay nagtuturo sa atin na ang tapang at pananampalataya ay mahalaga, lalo na para ipaglaban ang tama. Minsan, tinatawag tayo ng Diyos sa mahirap na landas. Pero gaya ni Esther, ang ating lakas ng loob at pagtitiwala ay maaaring magdala ng pag-asa at kaligtasan sa iba. Kung ikaw ay nasiyahan sa ating kwento, huwag kalimutang i-like at i-share ang ating video. Please follow our page for more.